Hello po, magandang araw mga ka-farmland. Nandito ako sa property. Ito po ay located po sa Cavinti, Laguna. Ang property po ay nahati ng road. Ito po ay tabi ng provincial road. Yung way na yan is papunta po yan ng Pagsanhan, Laguna. And ang way na ito papunta po ng Cavinti, Laguna. So ang property ay accessible ang sasakyan. At ang kagandahan, dinevelop nila. So may kalsada paakyat doon sa bakasyonan nila. Doon sa kanilang rest house. And ito po ay overlooking po ang Laguna de Bay. At ang bundok din po ng Rizal. Kitang-kita din po ang Pagsanghan River. So property yan and property din ito. So ito ay kasama pa po sa property. Ang total lot area po nito ay 17,743 square meters. So may daan din po papunta dyan sa Cavinti Falls. And ayon nga dun sa guide, papunta yun ng Cavinti Falls and Metal Ladder, boating station, tsaka Wild Wadi. So, yan po yung papunta po ng Cavinti Falls. Pwede din naman po doon. Madami pong way ang papunta ng Cavinti Falls. Ang kagandahan po kasi sa property, so hindi na po natin kailangan ng right of way o ng iba bumili ng daan. No need na po yung ganun kasi ayan nga po, kitang-kita nyo yan. Yan na yung kalsada. So sloping siya at pataas, pero kayang makarating ang sasakyan sa itaas. Kita nyo naman, ang daming nadaang sasakyan. So mga farmland, ang Cavinti Falls ay ilang meters pag dito, at pag dito kasi Baya Wild Wadi nakalagay dyan 3.3 kilometers. And pag dito naman po Baya Road na ito 8.4 kilometers naman. Madami po ditong pasyalan na pwede nyong puntahan, kagaya ng mga nakalagay dyan. Andyan po ang Cavinti Falls, tsaka po Metal Ladder, Nakulu Falls, Japanese Garden, Pueblo El Salvador, Bumbungan Eco Park. Nandyan din po ang Cavinti Underground River and Caves Complex, Transfiguration Church, Deaf School. Meron po ditong Deaf School, Lumot Lake and Caliraya Lake. Madami din po ditong resort gawa po ng Caliraya Lake. Tara mga ka-farmland, atin pong pasukin ang loob ng property. So dati po siyang resto bar. Tara, tawid lang po tayo. Yan, tayo po ay aakyat papunta sa property. Mga ka-farmland, ito po ay ang presyo po ng may-ari ng lupa ay 30 million. So, negotiable naman po yan. Depende na nga lang po sa pag-uusap ninyo ng owner. Anytime naman po, pwede po makipag-usap sa owner. Yan, kasama pa yan sa property. So, madami siyang fruit-bearing lansones, santol, tsaka po mga rambutan. May mga niyog din. Yan siya. Yan yung view deck. So, yan. Madami siyang tanim. Mga fruit bearing. Lamig pati ang ginhawa. At ang kagandahan, mataas siya.
Ginawa nila ng road, ng kalsada paakyat. Tayo po ay ito na daan. So ayan, kitang-kita nyo ang baba. Tapos ang ganda mamaya dun pagdating dun sa view deck nila kasi kitang-kita po yung view. Mountain view, Laguna de Bay. Tapos kita din ang bayan ng Pagsanghan at iba pa pong karatig bayan. May ginawa sila dito na pwedeng pag-park ng sasakyan. Kasi ito sloping po yan. Ito naman mga farmland, depende po sa mga kabili at dun sa may-ari ng lupa. Sa pag-uusap niya about sa presyo nito. So ayan, may area po na pwede din po dito mag-park. Ang kagandahan po mga farmland, pwede din po itong i-develop as camping site. So lalagyan po lang dyan ng area na pwede pong magtayo ng tent. Mamaya, papasok po ako doon. Ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng view deck rest house nila dyan. Ito din yung parking lot na sinasabi ko. So, pwede po ditong mag-park. Sako pa po yan sa property. Yan, hanggang sa may pagliko doon. Ayan mga ka-farmland. Ito po, pwede pong tayuan ng cottage, ng tambayan, kung gusto nyo pong i-develop. At for, pag naman po dun sa mga client na pang family lang nila, pang rest house lang nila, or farm lang nila bakasyonan, pwede din pong magawa ng tambayan dyan. So, ayan. Ang ganda po kasi, ayan, sakopay ng property. Ayan. Ginhawa po dito, malamig ang klima. Ang bayan po ng Cavinti ay mataas na lugar din. So, pabundok din siya. Pero ang kagandahan po, malapad ang kalsada. Ganda ng daan. Aspaltado pa. Yan, dito kitang-kita po yung bayan ng Pagsanhan. Kasi ilang minutes na lang po ito from Pagsanghan, mga farmland. Mga ka-farmland, meron ding area na pwedeng gawaan ng daan kung saan parang mas mababa kung gusto nyong mag two-way. Ito pwede dito kasi mababa po yung area doon. Paakyat dito sa
Dudek House. Pwede din dyan. Paakyat dito. So ayan, kung makikita nyo, madaming tanim na prutas. Mga ka-farmland, kung susumahin po, sa 30 million, sa 1.7 hectares po, ay pumapatak po na kulang-kulang 1,700 pesos per square meter. Pero, nakadepende nga po yan sa pag-uusap nyo ng may-ari kasi yan nga po ay mababawasan pa. So, pwede nyo pang i-negotiate po yan. Punta po tayo doon sa may bahay. Sa may view deck po para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung magiging view kung sakali mang ma-develop po ninyo ito. And ang kagandahan nga po kahit pa paano meron na pong nakastart, meron na pong konting development. No need pong problemahin ang kuryente. Kasi meron siyang kuryente. Lakas ng signal ng cellphone at internet connection. Yan, ito po ay CR. Common CR po. Yan, pinaka reception hall. Pwedeng gawing reception area. Lagyan ng mga bangko. Pwede din function hall. Pero ang laki na kasi ng pwedeng maging function hall doon. Yan ang maririnig nyo dito, toko. Huni ng mga ibon. Kulisap, kuliglig at mga toko. With CCTV. Tapos naka-arrange yung kanilang mga halaman. Diyan, oh. Tapos, pwede din gawing parking area. Pwede lagyan din lang ito ng mga tables and chair. Tapos lagyan ng railing. Para po hindi nakakatakot. May pinakaharang siya. So hanggang doon pa yung property. Paikot. Papunta doon. Yung lahat ng tabas, malinis. Yun yung sakop ng property. Paikot. Papunta doon. So ayan yung boundaryhan. Yan. May kaong. May mga mangga. Tapos hanggang doon. Malinis. Yung malinis na area po. Yung mga tabas o yung hawan. Yan. Doon. Yan, ito po. Ito yung likod. Ito yung likod na part. Yan, may bakod naman po dito. Yung barbed wire. So, yung iba po kasi is na bulok na, naputol na. So, panibago na ulit. Yan. May mga poste naman. Tapos pa ibaba pa hanggang doon. So, malaki yung frontage niya sa road. Estimated po nito siguro mga 50, 100 meters more or less.
Yan. Kita nyo, daming puno. Ayan po. So, yung mga puno dito is fruiting na or napapakinabangan na tulad ng mga niyog. Namumunga na. Yan, boundaryhan, yung bakod na yan. So, dito na po tayo sa likod ng bahay at papakita ko po sa inyo yung view dito. So, papasok din tayo mamaya dyan mga ka-farmland. Yun o, kitang-kita ang bundok dito, mga kabundukan. At ayan, yung view na sinasabi ko sa inyo. O nga naman, pwedeng-pwede nga naman po magtanim ng mga gulay dito kasi ang lawak po nitong farm. So, ayan siya. Ayan po ang bayan ng Pagsanhan. So, kita dito yung tulay. Try ko kung makikita. Yan. Yan po yung tulay ng Pagsanhan. Ayan din po yung simbahan. Yung school. And Laguna de Bay at Bundok ng Rizal. So, ayan. Kung makikita nyo yung view. Yan po yung ilog. Pagsanghan River. So, pag nandyan ka, kitang-kita. Yan po yung pinaka event hall nila. Yan po yung first floor. Then second floor yung pinaka room. Yan yung kapatid ni owner. Tapos ito yung ginawa nilang kitchen noong nag-open dito para gawing restaurant. And then itong isang room, ito ang CR. Yan. Ito isang room is, yan yung tinitirahan ng nagbabantay dito. Second floor, yung lahat ng kwarto. So, sarap ng hangin dito. Lamig. Ginhawa. Kahit mainit ang panahon, presko yung hangin. So, pag nandito, kitang-kita yung view. Yan, ganda. So, tara, akyatin natin ang taas. So, yung mga kwarto dito. Kahoy pala to. Kahoy nga ba? Tigas na kahoy. Ganda naman. So, nandito na ako sa second floor. Tapos yung walling nila is sa wali. Ganito pala siya. Ganito yung style niya dito sa taas. And then, sliding. Teka. Ayun, nakataas na nga. Hindi ko ma-open. Parang nakalock ata. Need ng susi. Ayan. So, glass walling. Pero may mga pintuan, mga sliding. Ito yung mga kwarto dito.
Tingnan natin to isang room dito na naka-open. Pang family pala to. Ayan. So pag andito, ayan yung view. Ganda naman. Tapos meron ding CR dito. Ayan. Ito po ay with shower area na din. Open dito, open space dito. So, siguro, kung sino man yung mga visitor or mga guest dito, open din gamitin to. Ayan. Bali, 4 ang kwarto. And yung room na yun, naka-connected siya dito sa balcony. And pati din itong isang room na ito. Ito. Connected din siya. Hi. Base dun sa description dito sa sukat, parang same size lang. Hati-hati kasi. Yan. So, ang view naman dito is yung kabundukan, tas yung road. Hindi kagaya dito sa kabila na kita ang Laguna de Bay tsaka ang Pagsanghan River. Same lang sila. So, nakalock. Yan. Kaya, pares lang naman sila ng nilalaman, ng laki. Pwede po dito mag-solar. And, yung water na lang po dito ang need ayusin kasi hindi na po napagawa ng owner yung linya, yung paakyat dito. And ayon naman po dun sa katiwala, meron namang source ng tubig doon na naka-connected dyan galing dyan sa bayan, Nawasa. Parang Nawasa po yan. Nandyan lang po sa baba, sa may tabi ng kalsada. Yan, baba na tayo. Punta na po tayo dito sa floor. Ayan, mga farmland. Ito po yung daan pababa, papunta dyan. View deck. Pwede din dumaan dito. Pwede din dumaan dito, papunta doon sa
view deck sa rest house nila. So, paano mga farmland? Inuulit ko po. Ito po ay 17,747 square meter po. Ang presyo po nito, 30 million negotiable. At ito po ay tax declaration po. Buhay po yung nakapangalan sa tax deck. Ready for title mga farmland. Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng aming viewers, followers, and subscribers po. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye.